kunin po natin ang ating mga Bible and let us declare what the Word of God can do in our lives. Sige po, sabay-sabay po tayong mag-declare. I am what the Word says I am, and I will be what the Word says I will be. I love God, I trust God, and I believe He will finish what He has started in me. Praise God. So, let us read our text this morning found in the book of Hebrews 11 verse 7, and we will be reading two translations, the Passion and the Living Bible. So unahin muna natin yung the Passion Translation. Sabay-sabay po nating basahin. Faith opened Noah's heart to receive revelation and warnings from God about what was coming, even things that have never been seen. But he stepped out in reverent obedience to God and built an ark that would save him and his family. By his faith, the world was condemned, but Noah received God's gift of righteousness that comes by believing. Let's read sa the Living Bible. Noah was another who trusted God. When he heard God's warning about the future, Noah believed him, even though there was then no sign of a flood. And wasting no time, he built the ark and saved his family. Noah's belief in God was in direct contrast to the sin and disbelief of the rest of the world, which refused to obey. And because of his faith, he became one of those whom God has accepted. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Makakaupo na po tayo. So, kung pag-aaralan po natin itong Hebrews 11, ito yung mga men and women of faith na tinukoy, lumakad sa pananampalataya. Nabanggit yung iba't ibang pangalan dyan. Nabanggit din sina Abraham, sina Sarah, and yung mga ancestors natin, kasi we are spiritually Israelites, na sumunod sa utos ng ating Panginoon. At dito sa verse 7, specifically binanggit si Noah. At sino daw si Noah? Tingnan muna natin sa The Passion Translation, mayroon siyang na-receive. Because of his faith, nabuksan ang kanyang puso, and he received revelation and warnings from God. So dito sa The Passion Translation, binanggit dyan, even things that had never been seen. During the time of Noah, I don't know, according sa mga theologians, there was no rain yet sa panahon niya. Kasi ang nagdidilig sa mga halamanan ay yung streams of water, flowing water from river, from streams. So according sa theologians, sa mga pag-aaral, ni minsan hindi pa umuulan. Parang first time pa lang uulan. Or sa ibang mga explanations naman, ni minsan hindi pa sila nakakita ng pagdanak ng baha. Ng baha. Di minsan di sila nakakita ng baha. So, even things that have never been seen. May sinabi ang Panginoon sa kanya na kailangan niyang gawin, kailangan niyang gumawa ng ark. So, sa kanyang panahon, isa itong nakakatawang bagay kapag wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Kasi yung location ng kanilang lugar ay mabundok, malayo sa body of water, wala pang ulan, suddenly, gagawa siya ng arka. Nakukuha natin, gagawa siya ng ark. Pero, sumunod si Noah. Sa The Living Bible, ang sabi niya, sa TLB, when he heard God's warning, kasi he trusted God. Nung nakarinig niya ang warning ng Lord about the future, Noah believed Him. Naniwala agad si Noah. And yung ginuhitan ko dyan, wasting no time. Hindi siya nagsayang ng oras. Kaya napakahalaga
kapag may command ang Lord, even in Psalm 119 verse 60, as soon as you command, sabi ng writer, I do what you say. Asap yung kanyang pagsunod sa Panginoon. So, gumawa siya ng ark, and sabi diyan sa last sentence, Noah's belief in God was in direct contrast to the sin and disbelief of the rest of the world. Ewan ko kung ilang milyong katao na ang pumupuno sa ibabaw ng mundo during the time of Noah. At grabe, talagang ang description sa Bible, yung kanyang paniniwala ay kumukontra. It contrasts the sin and disbelief of the rest of the world. Parang Noah, isa laban sa lahat. Parang ganon. Bagamat sa panahon ni Noah, ay na-save din yung kanyang buong pamilya. Ilan silang naligtas na nakapasok doon sa ark? There were 8 of them. 8 lamang sa buong population, 8 lamang ang naligtas. Noah, yung asawa niya, yung 3 anak niya, at yung asawa ng 3 anak niya. Kaya 8 sila lahat. So, sabi niya dyan, he became one of those whom God has accepted. Itong pag-aaralan natin ay very timely. Dahil si Noah ay nakatanggap ng warnings, revelations. And in these last days, nangako din ang Panginoon na magbibigay siya ng maraming revelations, mangungusap siya, even warnings, para tayo ay mabigyan ng babala. Dahil nabanggit ni Pastor last Sunday, because we are in the evil days. In 2 Timothy chapter 3 verse 1, ang description ng last days ay perilous times, evil times, dangerous times. Kaya nga kapag hindi po tayo marunong makinig sa mga sinasabi ng Panginoon nowadays, baka isa po tayo sa mabiktima ng evil days na ating kinakaharap. Isa tayo sa pwedeng malin lang. So, napakahalaga nito because Noah received a warning. At bakit siya actually nung pinag-aaralan ko ito, ang una kong nilagay sa PowerPoint ay 1 Corinthians chapter 10. Kasi nandoon yung warning ng Lord din regarding sa mga Israelites. May 5 kasalanan silang ginawa na nagsilbing warning. Yet habang ginagawa ko itong PowerPoint, dito ako dinala ng Panginoon. Why? Tingnan muna natin sa Matthew 24, 37 to 39, the Voice Translation. Sabi ng 37, paki-edit nyo yung next slide kasi hindi ko na-edit. Sabi ng 37, as it was at the time of Noah, so it will be with the coming of the Son of Man. Bakit si Noah ay ang isa sa matinding halimbawa nitong last days, nitong end times kung tawagin natin? Dahil even in Matthew 24, for the knowledge of all, Matthew 24 speaks of the end times events. Sa mga nagtatanong, ano ba ang chapter sa Biblia na mababasa natin yung mga end times events? Nasa Matthew 24 po ito, nasa Luke 21 din po. Yung laman ng Matthew 24 ay halos kapareho ng Luke chapter 21. Knowledge lang po yun. Sabi niya dyan, it was the time of Noah, so it will be with the coming of the Son of Man. Sa pagbabalik ng Panginoon. Ano ang sinabi sa verse 38? In the days before the flood, people were busy making lives for themselves. Ano daw ang pinagkakaabalahan nila? They were eating and drinking. Mamaya yan, kapatid. Pakiatras. They were eating and drinking, marrying and giving in marriage, making plans and having children and growing old until the day Noah entered the ark. So this is the description of the Bible na eksena sa last days. Ano daw ang madadatnan or kalalagayan ng maraming tao
yung mga phrases with underlined. They were eating and drinking. Sa ibang translation, they were making parties. Nagsasaya sila, making celebrations. Sabi nga dyan, marrying and giving into marriage. Making plans and having children and growing old. Nag-aasawa sila, nagpaplano hanggang sa kanilang pagtanda. Etong tatlong bagay na binanggit dyan, sila ay nagparty, nagpakasaya, nag-asawa, nagplano ng mga bagay para sa kanilang pagtanda, kasama yung kanilang mga anak. Mga kapatid, these are not bad. Amen! Hindi po masama itong mga binanggit dito. Kaya lang, anong problema? Ayun, pakiclick na kapatid. They were busy making lives for themselves. Yung kanilang pagpaplano, yung kanilang pagsasaya, maging yung pag-aasawa, hindi yan masama. Kaya lang, hindi nila in-include ang Panginoon. At alam nyo ba na nangyayari na yan nowadays? Kaya nga may nangyayaring shakings. May mga chaos na nangyayari all over the world. To awaken people, to let them realize na, hello, may Diyos na nag-aantay. Maraming tao, they are making plans for themselves alone. Nagpaplano sila na hindi na nila ini-include ang Panginoon. That is why, isa na binanggit ay itong times ni Noah, na kung saan ang mga tao abala sa kanilang sariling agenda. So sa verse 39, ang sabi, those people had no idea what was coming. In our generation, bagamat marami ng chaos na nangyayari, marami pa rin ang nagpapatuloy sa kanilang sariling, pinapatakbo nila yung buhay nila according to their own ways. So they knew nothing about the floods until the floods were upon them, sweeping them all away. That is how it will be with the coming of the Son of Man. So, may warning. At ang warning na binanggit po dito ay kagaya ng warning or eksena na nangyari sa panahon ni Noah. And praise God, dahil si Noah, nakinig siya sa warning ng Panginoon. And this is now our theme, mga kapatid. Our theme this morning is, heed God's warning. Pakibasa nga ng malakas, sabay-sabay po tayo, heed God's warning. Have you noticed, pagbukas nyo pa lang ng Facebook, ang dami na. Ang dami ng mga warnings, mga ginagamit ng Panginoon. Hindi ko sinasabing tama sila lahat. Kaya nga, in the New Testament, nabanggit din doon na test all spirits. Test every spirit. So, hindi lahat paniniwalaan natin. Maging ako, careful din po ako. Marami ng warnings na inaalaw ng Panginoon dahil nasa last days na po tayo. Let's define the word heed. What's the biblical meaning of the word heed? In the Bible, to heed means to pay close attention, to be watchful, to obey important commands, warnings, or advice from God and His Word. That's the biblical meaning of the word heed. Hindi ka lang makikinig. Hindi mo lang napapansin na may panganib. Kundi, you will pay close attention. Magbibigay ka ng attention. Talagang magmamatsyag ka. And you are going to obey. Pakisabi, obey. Because you are not really heeding if you are not obeying. Mga kapatid. Hindi totoong heeding yan. Hindi ka nagpipay ng attention kapag hindi ka talaga nakikinig or sumusunod sa mga commands, warnings, and advice from God. Tingnan natin sa help meaning, dahil tinignan ko para mas lalo nating maintindihan. The Hebrew meaning of heed is shama. Pakisabi nga, shama. Parang pag gusto mong shama ka, shama ka sa rapture. Pag naging ready ka, It means to hear, listen, understand, and obey.
So hindi lang nagtatapos mga kapatid sa hearing and listening. We are to understand and to obey the warnings, the commands, instructions from God. It is often used in biblical context to emphasize attentive and obedient response to God's commands, not just simple hearing. So, hindi lang nakikinig, kundi mayroon tayong gagawin. We are responding to His commands. We are obeying. We are attentive and obedient to the commands of God. That's the meaning of the word heed. That's why yung ating theme ay heed God's warning. Meaning you are not only to listen, hindi ka lang maa-amaze, hindi mo lang i-share sa Facebook, kundi ikaw mismo maghahanda ka at susunod kung ano man ang kalooban ng Panginoon. Amen! Maraming tao, they are just willing to share what's going on. Pero hindi nila chine-check yung sarili nilang buhay. But it's good kung sinishare din po natin yon. Dahil ginagamit din po tayo ng Panginoon to warn others. The truth is, the Bible is full of warnings. Napakadami. Kung titingnan natin, especially in the Old Testament, halos, lalo na sa mga book of prophets. Sa book of prophets, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, hanggang Malakay, mga prophets ang mga yan. Alam nyo ba na puro warnings ang ating mababasa? Bakit kaya puro warnings? Dahil ang tao ay naging sinful. Naging matigas ang ulo ng tao. Bagamat kalakip ng warnings na ito, kung ang tao ay sumunod sa Panginoon, may kalakip na rewards. Amen! Pag nagsisi, pag sumunod, dahil hindi naman, ang Lord ay, hindi naman siya ganun kung magdusa, kung magparusa. He is so compassionate. Giving warnings is one of God's highest expressions of love and protection to His people. This is true, mga kapatid. Ito yung highest form of love and protection ng Lord, but oftentimes disregarded and ignored. Even sa 2 Chronicles, yung shinare ni Shane kahapon sa Don't Watch, in 2 Chronicles chapter 17, in the times of Jehoshaphat, si Micaiah na isang propeta, alam niyo ba na si Ahab, king of Israel, si Jehoshaphat kasi king of Judah. Si Ahab, mayroon siyang 400 prophets. At doon sa 400 prophets, lahat ng kanilang sinasabi ay puro magaganda. Pero iba si Micaiah. Dahil si Micaiah, yung kanyang sinasabi ay galing sa Lord. Minsan yung warnings, it sounds negative. It sounds alarming. Dahil hindi naman ito tolerate ni Lord ang kasalanan. Hindi pwedeng nagpapatuloy ang mga tao sa paggawa ng kasalanan at sasabihin ni Lord, I will bless you. At dahil si Micaiah lang ang nagsabi ng pangungusap na galing sa Lord, siya lang, yung kanyang salita lang ang nangyari. At yung 400 other prophets, kaya nga test every spirits, mga kapatid, do not always believe them. Kasi may mga magsasabing, ganito ang mangyayari, maganda, samantalang talamak ang kasalanan sa ibabaw ng mundo at ayaw nilang makarinig ng warnings. So, sabi niya dyan, warnings are disregarded or ignored. Kasi sa iba, hindi ito magandang pakinggan. Lalo na kapag mayroon ng kaakibat na judgment. Pero kailangan po natin ito. Amen. Warnings are not to threaten us, but to awaken us. Amen. Hindi yan binibigay ng Lord para takutin tayo. Dahil hindi mangyayari yan kapag nagsisi ang tao. Questions, how do you respond to warnings? Paano ba tayo mag-response?
sa mga warnings na ito. How do you like it when somebody warns you? Paano pag may lumapit sa inyo na ginamit ng Lord at sabi ng Panginoon, kapag hindi ka nagsisi, may mangyayaring hindi maganda in the future. Paano? Paano pag may ginamit ang Lord na ganon? How will you like, or how do you like it when somebody warns you? Are you appreciative or are you resentful? Tayo, ma-offend ba tayo? Magiging bitter ba tayo? Magiging resentful ba tayo? Let's check kung anong klaseng response ang ating pinapakita every time we hear warnings. Important reminder, mga kapatid, God's warnings are often delivered through scripture, prophets, and direct revelation. Pag sinabing direct revelation, hindi galing sa ibang tao. Si Lord mismo ang nangungusap sa inyo personally. Pwede po ito, mga kapatid. Serving as a call to repentance, obedience, and faithfulness. Sabi niya dyan, ignoring them often leads to terrible consequences, both temporarily and eternally. Mga kapatid, hindi pwedeng ini-ignore natin, especially nowadays, ang mga warnings na inaalaw or binibigay ng Panginoon. So, tingnan muna natin tong mga sinabi dyan. Naulit ko ba? So, pakiano mo, kapatid. May 3 binanggit dyan na paraan kung paano magbigay si Lord ng warnings. Una is scripture. Pakiano mo, sis? Kaya ba? Scripture, prophets, and direct revelation. Titingin tayo or magbibigay po ang inyong lingkod ng mga verses na magpapatunay na ito yung ginagamit ng Panginoon in giving warnings. Punta muna tayo doon sa scripture. In Psalm 19 verses 7 to 11, o diba, 7-11, TLB, ang sabi niya sa verse 7 to 8, God's laws are perfect. Ito yung description ng Bible. They protect us. Kaya dapat wag nating ibaliwala ang salita ng Diyos. Kung kailan nagkakaroon ng chaos sa mundo, read the Word of God. Spend more time reading God's Word. Dahil ito yung magpro-protect sa atin. It's biblical, mga kapatid. Making us wise and give us joy and light. Sabi ng Isaiah 60 verse 2, madilim na ang mundo, but the word of God will be our light. Even in Psalm 119 verse 105. Verse 9, sabi niya dyan, God's laws are pure, eternal, just. Sa verse 10, sabi niya, they are more desirable than gold. They are sweeter than honey dripping from a honeycomb. At ito yung key verse natin na nagsasabi. Kasi bago binanggit yung 11, dinescribe muna kung ano ang salita ng Diyos. Sa verse 11, anong sabi? For they refers to the word of God. They warn us away from harm and give success to those who obey Him. The word of God gives warnings. Amen. Amen! Pansin nyo yun? May mga times na, may mababasa tayo na biglang magbabago yung plano natin kasi ginamit ng Lord yung kanyang salita to warn us. Or kung may mga ginagawa tayong hindi maganda, biglang nangusap ang Lord through His Word. Because the Word of God is a warning that will take us away from harm and will give us success. Tingnan natin tong verse 11 sa The Message translation, and I love what it says. Sabi niya, there's more. God's word warns us. Pakisabi nga, God's word warns us. Mga kapatid, dapat alam natin kung anong sinasabi ng Biblia. Warns us of danger and directs us to hidden treasure. Fellow
Christians, hindi po bababa si Lord para siya ang magbasa ng Biblia para sa atin. It's our responsibility. Let me repeat, it is our responsibility to read the Word of God. Andyan na yan sa harapan natin. Sa mga walang Biblia, bumili ng Biblia. That's your greatest treasure nowadays. Alam nyo ba na ito yung para sa akin, ito yung best warning scripture kasi hindi magsisinungaling ang Biblia. John 17:17, sanctify them by the truth, thy word is truth. There is no lie in the Bible. That's why mahalaga na itong salita ng Diyos ay binibigyan natin ng priority. Pumunta tayo. Thank you, bro. Pumunta tayo doon sa pangalawa, yung binanggit na prophets. Ano ang sinabi ng 2 Chronicles 36:15-16 EC? The Lord sent His servants many times to warn His people. He wanted to be kind to them. He wanted to keep His temple safe. So ang Lord mismo ang nag-send sa mga messengers na ito. Ano ang sabi ng verse 16? But ano ang reaction ng maraming tao pag may ginagamit ang Lord ng kanyang mga prophets, mga kapatid? And even in this generation, ganito pa rin ang reaction ng marami. Anong sabi dyan? They laugh at that man that God sent to them. They did not think that his messages were important. Binabaliwala nila itong mga sinend ni Lord na mga prophets. Mamaya magbibigay ako ng verse na nagsasabing in the Old Testament, there are prophets. Marami kasing mga denominations ngayon, they don't believe that prophets are still existing or may mga prophets pa rin nowadays. It's biblical and it's in the New Testament. May mga New Testament Christians kasi at akala nila wala ng propeta sa New Testament. Pero maraming beses na binanggit, mamaya maglalabas lang tayo ng isa. Sabi niya, ano ang naging reaction or paano nila yung propeta, ano ang kanilang ginawa? They did not think that his messages were important. They insulted his prophets. Finally, anong nangyari? Dahil hindi nila tinanggap at they insulted his prophets, the Lord became very angry with his people. Nothing could stop him from punishing them. Instead of heeding to God's warnings, anong ginawa ng mga tao sa mga propeta in the Old Testament? Even Jeremiah, hinulog sa balon. Alam nyo ba na ang hirap maging propeta? Ang hirap. Especially in the Old Testament. Nakasalalay ang kanilang imahe. Nakasalalay ang kanilang buhay. Alam nyo ba, mas madaling magsabi na ibibless ka ng Lord ngayon kaysa ba naman sabihin mo na God is warning you for your disobedience. Ang hirap kapag inutusan ka ng Panginoon na ganito ang gawin mo sa taong ito dahil disobedient siya. And alam nyo, ang isang messenger ng Panginoon dapat hindi na siya particular sa kanyang imahe sa tao. Dahil kung ang iniisip pa rin natin is yung imahe natin sa tao, then God cannot use us mightily. Dapat willing tayo na kahit tawanan tayo, pagsabihang extreme, pagsabihang false prophet, kahit totoo ka namang propeta, you are willing to take those mga sinasabi ng mga bashers kasi yung common term ngayon, masunod lang ang Panginoon. And bago tayo pumunta doon sa pangatlo, ilabas mo kapatid, dahil hindi ko na nailagay dyan. In Ephesians chapter 4 verse 11, mayroong tinawag na fivefold ministries in the New Testament. There are fivefold ministries na binanggit na ang kanilang function is to equip the saints as stated in verse 12, hanggang verse 12 kapatid. At ano yung ano ang mga yon? Una ay apostles,
Pangalawa, ano yung pangalawa? Prophets. Pangatlo, evangelists, pastors, and teachers. Don't tell me, inalis ng Lord ang propeta. There are still prophets nowadays. Kaya nga, kailangan may mga gamitin ang Panginoon to warn people, to awaken people, to tell people na maghanda, mag-prepare. Maging si John the Baptist ay tinawag na Elijah. Si Jesus mismo ang nagsabi na siya ang Elijah na binanggit sa Malakay 4:5 na coming Elijah in the New Testament. Bakit? Nag-warn siya sa mga tao, repent, for the kingdom of God is at hand. And God is still using prophets nowadays to prepare people for the way of the Lord. Amen. Giving warnings to them. Ngayon, kung hindi sila makikinig, wala nang pananagutan ang mga lingkod ng Diyos. Sa verse 12, sabi niya, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of body of Christ. These are their functions. At si Lord ang tumawag sa kanila. Amen. And punta tayo doon sa binanggit na personal na pwedeng mangusap ang Panginoon in Isaiah 30 verse 21. And I hope nararanasan natin ito. Sabi ng verse na ito, you will hear your teacher's voice. I love the voice translation kasi ginamit yung word na teacher. You will hear your teacher's voice behind you. You will hear it whether you turn to the right or the left. It will say, here is the path I want you to take, so walk in it. This is what we call the still small voice. Lahat ng tumanggap kay Jesus, may I hear your amen? Then that still small voice is possible. You can hear God's still small voice because the Holy Spirit is dwelling in you. Kung hindi man gagamit si Lord ng ibang tao, si Lord muna mangungusap sa'yo. Siguro, ginagamit na ng Lord ang ibang tao or ibang paraan na ang ginagamit ng Lord sa katigasan na ng ulo. Dahil maraming Kristiyano, ini-ignore nila ang still small voice ng Lord. Do not ignore God's still small voice. Nabanggit dyan, teacher's voice. And who is our teacher according to John 14:26? The Holy Spirit. Sabi ni Jesus, I will send you helper, and He will teach you all things. The Holy Spirit will teach us all things. Even in 1 John 2:27, we don't need others to teach us anymore because that anointing is already in us. Amen. And do not ignore the still small voice of God. Or else, gagamit na si Lord ng tao dahil sa katigasan ng ating ulo. Therefore, even in Proverbs 15:32, anong sabi niya dyan? If you refuse to accept it when people warn you, ano daw ang consequence? You are only hurting yourself. Wala naman sigurong matinong tao na sasaktan niya ang kanyang sarili, maliban lang sa mga depressed. Kaya sa pakisabi sa katabi, huwag kang ma-depress. Kasi may mga taong ganun sinasaktan ang sarili, ano? At hindi yun galing sa Lord, that's spirit of depression. Pinapalayas dapat yan. Sabi niya dyan, but if you agree to listen, you will learn to do what is right. Don't hurt yourself, mga kapatid. Listen to God's warnings. Heed to God's warnings. Our proposition is God's warnings are expressions of His love and protection. So what's the proposed action? Therefore, let us take them seriously and pay close attention. The word pay close attention means to heed. Kaya kinuha ko yung meaning niya na to pay close attention. That is our role. That is our function. Dahil ayaw ng Lord na tayo'y mapahamak. Amen. Pakisabi sa katabi, be serious. Ayaw ng Lord na mapahamak ka. Please, wag nang matigas ang ulo. Pag may mga Kristiyano dito na
Aware naman sila at gumagawa pa rin sila ng kasalanan. And you are aware that you are still committing sins. May mga Kristiyanong mayroon pa ring unforgiveness sa puso nila. Bagamat grabe na ang warnings ng Lord sa unforgiveness. Hanggang kailan nyo aalagaan yan? Hanggang kailan? Ang dami ng warnings ng Lord. Stop it! Bago dumating ang pagkakataon na bago dumating yung tinatawag na judgment. Proverbs 4:20-21. Tingnan natin yung mayroong pay attention. Listen carefully, my dear child. Sabi ni Solomon sa kanyang anak, to everything that I teach you, and pay attention to all that I have to say. Fill your thoughts with my words until they penetrate deep into your spirit. This is also God's commands for us. Dapat pinupuno natin yung ating puso, yung ating isipan ng kanyang salita hanggang ito ay mag-penetrate. Hanggang ito'y tumagos sa kaibuturan ng ating puso. At ito na yung mag-control sa atin. Because God's word will protect us. So, let's study the flow, mga kapatid, bago natin pag-usapan bakit mahalaga itong mga warnings na ito. Let us study the flow. This flow ay based sa aking observation. Ito yung flow kung paano mangusap ang Panginoon. Ito yung flow bago dumating yung tinatawag na judgment. Una, hindi agad-agad yan judgment. Una, magbibigay si Lord ng revelation. God will use, marami siyang paraan, many ways on how to give revelations sa kanyang mga anak. Itong revelation na ito, it can be God's plans for you. I-reveal ng Lord through His Word, through His godly messengers, or earthly messengers ng Lord, through dreams, visions, still small voice, and dapat nagko-confirm lagi sa salita ng Diyos. Kung vision man yan, dapat may backup na salita ng Diyos. Kung dream man yan, dapat may backup na salita ng Diyos. Ganon po ako kaingat kapag may mga nare-receive ako. Lord, give me a word. Dahil ayoko ring magkamali. And then, pagkatapos ng revelations, magbibigay si Lord ngayon ng instructions. Ito yung revelation ko, I have good plans for you. And then, sasabihin ni Lord, anak, ito ang gawin mo. May mga ways, may mga paraan, may mga trainings na nagagawin ang Lord after giving His revelations. Then, after ng instructions, kapag hindi pa tayo nakasunod, ang susunod na dyan ay discipline. Kapag matigas pa rin ang ulo natin, that's the time, may discipline. Kailangan tayong gisingin ng Panginoon. Kailangan tayong paluin. I-awaken. Dahil iba yung ating tinatahak. Wala na sanang discipline. Hanggang number 2 na lang sana. Papunta na sana sa success. Papunta na sana sa victory. Papunta na sana sa manifestations ng God's plans. Kung hindi matigas ang ulo ng tao. Kaya lang humahantong sa discipline. Nilang tao matigas ang ulo. At kung ayaw pa rin pa-discipline, mga kapatid, diyan papasok ang warning. God will give warnings. Not to threaten us, but to direct us towards His path. Sabihin pa, may mga nakairanas na ng ganito dito na minsan gagamit si Lord ng kanyang lingkod. Minsan sasabihin ng Lord, confront that person, nang hindi naman alam ng lingkod ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. That's a warning. Dahil yung pagdidisiplina, pwedeng personal pa yan Pag gumamit na si Lord ng ibang tao, warning na yon. Ibig sabihin, ayaw mong sumunod. At kapag gumamit na si Lord ng kanyang lingkod, or ng mga circumstances para magising tayo na ayaw naman sana ng Lord na mangyari,
Ito mga chaos, supposed to be, hindi na nangyayari to eh. Kung hindi matigas ang ulo ng tao, anawat sa ulo'y too. Kaya may mga chaos, shakings na nangyayari. At kung hindi pa rin sila nakinig, anong susunod? Judgment. Judgment comes from God. Because He is our true judge. And His judgment is always accurate. His judgment is always right. Nawa hindi na humantong doon sa number 3, 4, and 5. Dapat doon pa lang sa revelations and instructions, marunong na tayong sumunod. Amen! Dahil masakit. Ang discipline according sa Hebrews 12, 7-8, masakit. Masakit ang discipline. Pero kung in-embrace na natin, hindi yan pupunta sa judgment. Dapat matuto tayong makinig. So, why are God's warnings important? Napakahalaga ng God's warnings. Bagamat 8 yung ating pag-uusapan, pero tigi-isang verse at mabilis lang po tayo dito. Dahil mayroon pa tayong pag-uusapan after this. Number 1 is they are an expression of His love and mercy. God's warnings is an expression of His love, of His mercy. Proverbs 3:11-12 sa God's Word translation. Sabi niya, do not reject the discipline of the Lord, my son, and do not resent His warnings. Sabi ni Solomon. Verse 12, because the Lord warns the one Sino daw ang warning ng Lord? Lahat ng kanyang minamahal. The Lord warns the one He loves. Kaya magpasalamat tayo kapag may mga warnings pa tayong nare-receive. Amen! Because ayaw ng Lord na mapahamak tayo. Amen! Do not despise these warnings. Do not despise people who are used by God in giving warnings. Bagamat makakaranas talaga sila. Kahit sabihin ko ito, mayroon talagang persecution na mararanasan ang mga ginagamit ng Lord. Hindi sila exempted. Ituloy ko lang, sabi niya, even as a father warns a son with whom he is pleased. Kaya ng isang tatay, kagaya ng isang magulang, anak, agkadtan uunla. Kasi pag pumunta ka dyan, baka mapahamak ka. Kaya mga anak, makinig sa kanyang mga magulang. Alam niyo ba, minsan, ito rin talaga yung, ang mga magulang ay ginagamit din ng Lord to warn us. Mga anak, magsabi ng amen. Hanggat wala ka pang asawa, kailangan mong magpasakop sa iyong mga magulang. Hindi pwede. Kahit working ka na, you need to submit to your parents hanggat wala ka pang asawa. At sila ay ginagamit din ng Lord to protect you, to warn you. Kaya mga anak, huwag tayong pasaway. Amen! Amen! Dahil may pangako ang Lord, alam niyo ba sa 10 Commandments? Honor thy father and thy mother. This is the commandment with a reward. Ito lang yung commandment ng Lord na may kalakip na rewards. Ano yung dalawang rewards ng mga masunuring anak? Long life and good life or satisfying life. Mababasa nyo yan sa Ephesians 6:1-3. Nababasa nyo po yung rewards na yon. So, pangalawa na importance ng warning is they offer protection. The word they refers to warnings. Warnings offer protection. Yung warning na galing sa Lord. 2 Thessalonians 3:3, the Amplified. Sabi niya, but the Lord is faithful and He will strengthen you, setting you on a firm foundation and will protect and guard you from the evil one. Amen! And His way of protecting us, His way of guarding us is giving us warnings when needed. Amen! Kaya nga, madalas mabanggit din sa Biblia, come out from among them. Sa Corinthians chapter 6, umalis kayo. Umalis kayo sa mga pinaggagawa ng
ng mundo. Huwag niyong gagawin ang ginagawa ng mundo. Then I will accept you. I will receive you. Fellow Christians, iba tayo. Amen. Panindigan ang pagiging Kristiyano. Talikdan ang kasalanan. Do not enjoy sin, please. I am so particular in this area. Kung kamali, mali. Ang kasalanan ay kasalanan. Do not enjoy it. Kung nahihirapan kang magbago, then claim 2 Peter 1:3. Claim Philippians 2:13. Anong sabi ng 2 Peter 1:3? God has given me the ability to live a godly life. It is already deposited in me. Anong sabi ng Philippians 2:13? It is God that works in me both to will and to do of His good pleasure. Mayroon tayong weapon para makasunod sa Diyos. Amen! Stop living a wicked life. A sinful life. Dahil hindi tayo kayang ingatan ng Lord. Do not claim God's protection if you are enjoying committing sins. Mga kapatid, may chaos talaga sa mundo. Itong year na ito, madalas ginagawa namin ni Pastor Frank, bago pumasok ang taon, hindi kami palahanda, hindi kami palaluto. Kasi hindi ako marunong magluto. Yun talagang dahilan. Hindi kami, yung Noche Buena, Medianoche, hindi kami naghahanda ng ganon. Ang ginagawa na lang namin bago pumasok yung New Year, nagpipray na lang kami. Kanya-kanyang pray. At ang na-receive ko sa Lord, nung January 1, pagpasok ng January 1 this year, na-receive ko yung there will be more shakings. Galing to sa Lord, mga kapatid. So that only the unshakable things will remain. Mababasa nyo yan sa Hebrews 12:27. May shakings. Talagang may chaos sa mundo. Kapatid, hindi mo tatrabahuhin ang protection mo. Ang tatrabahuhin lang natin, sumunod sa Lord. At si Lord ang tatrabaho ng protection natin. Amen. What a privilege. Hindi mo trabaho na protektahan ang sarili mo, bagamat kailangan din talaga nating mag-ingat. It's a wisdom. It's wise to be careful. Kaya lang kapag it's beyond your control, bahala si Lord na mag-ingat sa mga masunurin. And heed God's warnings, mga kapatid. They are our protection. Number 3, they call for repentance and restoration. Ito talaga yung isa sa main goal ng warnings. They call people to repent and be restored unto God. Mga Kristiyanong napalayo na sa Lord. Mga dating naglilingkod na ngayon ay mas priority na ang ibang bagay kasi paglilingkod. God is awakening us. Gising! Hindi pa huli ang lahat. Amen! Maglingkod na habang may panahon pa, mga kapatid. Minsan sinabihan ko si Grace Ramos. Sabi ko, maglingkod ka dahil yung kanyang oras ng Sunday medyo limited. Sabi ko, doon ka sa pwesto nyo. Yung mga pinipedikuran mo, mga ginugupitan mo, mag-share ka ng Word of God. Hindi ibig sabihin na sa church tayo lahat. Hindi naman ibig sabihin na maglilingkod ka ay sa loob tayo lahat ng church. Maglilingkod tayo sa Lord kahit nasa labas. Amen! And praise God, ginagawa na niya. Bago ko sinabi, ginagawa na niya pala. Church, saan ka ngayon nilagay ng Lord? You are there for a reason. Nagtitinda ka sa bayan, you are there for a reason. Nasa school ka, you are there for a reason. You have a purpose. And fulfill that purpose habang may panahon pa, kapatid. Dahil gusto ng Lord maraming mag-repent, maraming ma-restore. Luke 13:3 ng NLT, anong sabi niya dyan? Not at all, and you will perish too. Sabi ni Jesus mismo, ito yung may mga pinapatay na yung kanilang hari, may mga Galileans pinapatay. Suddenly, yung mga disciples, makasalanan ba sila kaya sila namatay? Sabi ni Jesus, not at all.
Ano ang sabi ng Lord? You will perish too unless you repent of your sins and turn to God. So mapapahamak tayo. It's biblical, mga kapatid. Kaya lagi kong sinasabi ito pag nagpipreach ako, do not enjoy sin. The moment you recognize it is not God's will, therefore it is a sin, repent at once or else mapapahamak tayo. It's biblical. Kaya ito yung warning ng Lord sa kanila. Punta tayo sa pang-apat, they provide guidance and wisdom. God's warnings serves as our guidance and wisdom. Sa Proverbs 4:6, anong sabi dyan? Forsake not wisdom. Ano daw ang nagagawa ng wisdom? She will keep us, defend, protect you, love her, and she will guard you. The word of God is the source of wisdom. God gives knowledge and understanding. Therefore, ito yung magbibigay sa atin ng proteksyon. Itong warning na ito, magbibigay sa atin ng proteksyon dahil binibigyan niya tayo ng tamang decision. That's wisdom. Mga kapatid, the world is deceiving. Na-notice nyo yon? Ang daming nangyayari sa mundo. Nung pumasok ang pandemic, ang dami na akong na-receive na warnings. Grabe. Even yung vaccine, na-receive ko yun. Nagtaka nga ako ba't di na-receive ng ibang mga lingkod ng Lord? Nang sinabi ng Lord, the vaccine is poison, it is a tool for the population. Bakit iba yung mga sinasabi ng mga nag-rely ako sa Lord, di ako nag-rely sa majority dahil hindi sinungaling ang Diyos. 2022, na-receive ko, the vaccine is all about control. So, hindi lang poison, control. Mga tao parang controlled ngayon. Dali-dali nilang mag-suicide. Baka may mga bumubulong. The world is deceiving, mga kapatid. If you will not listen to God's warnings, bibiktima tayo. Kaya nga magbabad, maglaan ng oras sa pasalita ng Diyos at sa presence ng Lord. Another importance of warning is, they are a reminder of His holiness and justice. God is holy. Amen. Madalas, ang warnings ng Lord sa mga Israelites? Kailan sila binibigyan ng warnings? Kailan sila nakakarinig ng warnings ng Lord? Kapag sila ay disobedient. Sabi ng Lord, if you will obey me, then you will be blessed. But if you will disobey me, then curse will come. Bakit? Dahil ayaw ng Lord ng kasalanan. It's a reminder of His holiness. God is holy. And God has commanded us in Matthew 5:48, because He is holy, let us also be holy. Mahirap ba yun? Mga kapatid, lagi ko na itong nababanggit. Hindi yan ilalagay sa Biblia yung Matthew 5:48 kung imposible. Be ye holy as your Father in heaven is also holy. At nabanggit pa yan sa 1 Peter 1:16. Be holy as your Father in heaven is also holy. At hindi yan i-command ng Biblia kung hindi posibleng mangyari. God is full of holiness. At ayaw niya ng kasalanan. That's why He gives warnings. 1 Thessalonians 4:7, for God has not called us to impurity, but to holiness, to be dedicated, set apart by behavior that pleases Him. Andyan na, mga kapatid, behavior that pleases God. Hallelujah. Kaya nga, sa bahay pa lang i-portray na natin ito. Whether, anong sabi niya dyan? In public or in? Pakilakas yung last word. Even in private place. Kasi ang daling magpakabanal, lalo na pag nasa loob tayo ng church. Ang daling magpakabait. Ang daling magpakatino. Paano pag nasa private place ka na? What are you portraying pag nasa bahay ka na?
So, the warnings reminds us. God's warnings remind us of His holiness, of His justice. Number 6, hearing them leads to blessings. Ito yung isa na mahalaga or importance ng warnings dahil may blessings kapag tayo'y nakinig sa warnings ng Lord. In Psalm 19 verse 11, bagamat nababasa na natin to kanina, this time, tingnan natin sa Amplified. Moreover, by them your servant is warned. By them refers to the Word of God, reminded, illuminated, and instructed. In keeping them, there is great reward. Amen! When you listen to God's warnings, when you take them seriously, then there is reward. Matindi. Dahil hindi lang tayo ginigising ng Panginoon. Alam niyo ba, God is a giver. Hindi madamot ang Lord. God is a great rewarder. Amen? Kaya lang hindi niya maibibigay yung rewards without our participation. At nanghihinayang ang Lord. There was a time may nireveal ang Lord sa akin na isang kapatid na may nagawang kasalanan. Sabi ng Lord, she committed that sin and I cannot protect her. Nung narinig ko yun, grabe naramdaman ko yung heart ng Lord. Sobrang lungkot ng Lord. Nasasaktan ang Lord pag hindi mo nare-receive yung reward. Nasasaktan ang Lord dahil hindi kanya maprotektahan because of sin. Bagamat gustong-gusto kanyang protektahan, kaya lang maraming Kristiyano ayaw makipag-participate. At ayaw ng Lord na mapahamak tayo. Kaya lang, He needs our participation. Amen. Mga kapatid, take this seriously. Hindi ko alam kung anong mangyayari in the future. But itong message na ito, na-receive ko talaga sa Lord. Number 7, another importance of warning is ignoring them. Ignoring warnings leads to serious consequences. Anong sabi ng Proverbs 8:36 sa The Voice? But heed my warning. So sabi ni Solomon, si Solomon nagsulat nito, heed my warnings. The one who goes against me will only hurt himself. For all who despise me are playing with fire. Matindi ito. Sa mga hindi daw siniseryoso ang warnings, ang instructions, itong mga revelations na binibigay ng Lord, they are playing with fire. Hindi yung naglalaro sa apoy na idioms to Pag sinabing playing with fire, sinasaktan mo lang sarili mo. And courting death. What a consequence. When we don't heed God's warnings, mga kapatid, we are playing with fire. We are only hurting ourselves. At ayaw din ng Lord na nasasaktan tayo. That's why obedience matters. Amen. Pakisabi, obedience matters. Napakahalaga na sumusunod tayo sa Panginoon. So, we must not ignore them. Dahil may serious consequence when we ignore God's warnings. Number 8, we don't know how much time we have left. Anong sabi ng YOLO? You only live once. Kaya lang dinistort ng mundo itong YOLO na to. Ang ginawa nila, YOLO, you only live once. That's why, make yourself happy. Do everything that makes you happy. Sundin mo ang sinasabi ng puso mo. Masunod lang gusto mo. Yun ang ginawa nila sa YOLO. YOLO is a reminder that we must be serious in following the path that leads to God. Amen. Hindi natin alam. We don't know how much time we have left here on earth, mga kapatid. Kaya nga, naalala ko, 2 weeks ago, sabi ko, basahin ko muna itong James 4.
James 4:14 TLB, how do you know what is going to happen tomorrow? Walang nakakaalam. Di nga natin alam. Yung mga nangyayari nga ngayon, grabe ang sakit ngayon. And I know, may contribution itong poison na nilagay nila sa katawan ng tao. Random yun na, random mga kapatid. Kaya hindi naman lahat agad-agad or ganun ang nangyayari. Yung tinurok nila na yung iba doon dahil ni-reveal talaga ng Lord sa akin. That's why you have to pray kapag naka-receive, talagang palinis tayo ng dugo ng banal ni Jesus. Sabi niya, how do you know what is going to happen tomorrow? Mayroon yung malakas ngayon, bukas patay na. Di natin alam. For the length of your lives is as uncertain as the morning fog. Alam niyo yung hamog? Andyan lang, nasa dahon pa lang, nasa damo, tapos mamaya biglang mawawala na. Ganun daw ang buhay. Therefore, we need to heed God's warning kasi hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Now you see it, soon it is gone. There was a time na 2 weeks ago, sabi ko, Lord, ang dami naming mga na-discover na parang may mga disobedience, may mga small matters lang. Alam niyo, wag tayong masanay na mag-disobey even small matters. Kahit yung mga simpleng utos, sumunod tayo. Ako, tinrain ko talaga ang sarili ko na i-obey ang aking authority. Si Lord, syempre, si Lord at ang aking authority para hindi po ako masanay na mag-disobey. Kahit simpleng utos ni pastor, sinusunod ko yan. Kahit may ginagawa ako, sumusunod ako. Kahit talagang I trained myself to be obedient. Dahil ayokong masanay na maging disobedient. And there was a time na sabi ko sa Lord, listen, kasi noong una hindi ko rin naintindihan to. Na-share ko na ito sa Watchmen. Kung pinakinggan nyo yung aking voice message nung nagturo ako ng Friday last week. Sabi ko, Lord, buti na lang you are the God of many chances. Ang gandang pakinggan. Tama? Lalo na sa mga matigas ang ulo. Buti na lang God is the God of many chances. Kasi naisip ko may mga sumablay na mga leaders. So, buti na lang, Lord, you are the God of many chances. Alam nyo, nangusap ang Lord. Nasa garage ako that time. Sabi ng Lord, it sounds good, but it is alarming. First time kong ma-realize yun. Paano naging alarming yung ganong statement? God is the God of many chances is a very good statement. Amen. It speaks of God's mercy. Sinabi ko talaga yun sa Lord. Lord, it speaks of your mercy. It speaks of your love, compassion. It speaks of your nature. Kasi talagang mahabagin ang ating Panginoon. So nagtanong ako, Lord, bakit naging alarming tong statement na ito? Listen mga kapatid, dahil si Lord din ang nagpaliwanag sa akin. Sabi ng Lord, those who fail will need a chance. Those who fail to obey God, sila lang yung mabibigyan ng chance. When you don't fail to obey God, there will be no more chance. So, more chances means more failures. Sino ba yung binibigyan ng chance? Yung mga laging sablay. Sino ba ang nagre-retake ng exam, ng test? Yung mga bumagsak. Kaya may chance pa silang mag-take ng test uli. Pero kung the very first time na kinorek ka ng Lord, the moment kinorek ka ng Lord, the moment sinabi ng Lord, stop that at sumunod ka na, hindi na sasabihin ni Lord na, anak, I'll give you another chance. Kasi, sa una pa lang, sumunod ka na. Meaning, chance is given to those who fail. Pakisabi nga, chance is given to those who fail. Kaya pala alarming.
Kaya wag nating asamin yung statement na yon na marinig natin sa Lord. Na, anak, I'm giving you another chance. Kasi kung sa umpisa pa lang, naipasa mo na, I assure you, kapatid, hindi mo na yan maririnig sa Lord. So nagtanong pa rin ako sa Lord, Lord, paano naging alarming? Paano naging alarming yung chance na yon? Alam niyo kung anong sinabi ng Lord? Every time they fail to obey me, something dies within them. Itong statement na ito galing sa Lord. Let me repeat, mga kapatid. Sabi ng Lord, every time they fail to obey me, something dies within them. At dahil gusto ko talagang maunawaan kung ano ang ibig sabihin nun, nagtanong uli ako sa Lord, Lord, ano yung something? Ano yung something na namamatay, nawawala, napapakawalan ng mga taong nag-fail? Sabi ng Lord, it can be a purpose, it can be God's plans, it can be a dream, it can be God's anointing. Kaya huwag masanay sa chances, mga kapatid. Huwag masanay sa chances. Amen. May nawawala. Yung anointing pa lang. Huwag masanay na marinig nyo yung God is the God of many chances. Ito pa, matindi ito. It can be eternal rewards. Akala mo may rewards ka. Pero wala pala. At least save ka. At sabi ng Lord, ito yung pinakamatindi. Dahil nung tiner ko to sa Don't Watch, dinagdagan ng Lord, it can be your salvation. Especially sa mga matigas ang ulo. Pwedeng mawala maging ang salvation, mga kapatid. Huwag masanay sa chances. First warning pa lang ng Lord, obey! Pakisabi, obey! Dahil hindi natin alam kung anong nawawala. In spirit realm, nakikita ng Lord yon. Minsan di natin nakikita. Yung opportunities, yung mga magagandang plano ng Lord, sayang, hindi natin ito nararanasan. Now, let's consider the time, kaya hindi ko muna ilalabas yung karugtong ng message na ito. Doon muna tayo doon sa remember, sa third to the last PowerPoint. Kasi mayroon pa sana akong dadaanan, pero since may communion ngayon, siguro next week kung i-allow ni Pastor, baka ako uli magturo. Na-joke lang. Sabi dyan, remember. May 4 pa sana tayong pag-uusapan, pero shortcut ko na po. Remember, cautions and warnings can be our friends. Amen. These are our friends. They exist to keep us well. Sometimes they exist to keep us what? Alive. Hindi ito binibigay ng Panginoon para lang takutin tayo, para ipahiya tayo, para i-offend tayo. That's not the true purpose of God's warnings. They are our friends, especially to those who are teachable. Don't learn it the hard way. May 2 paraan ng learnings. Ano yung isa? The easy way. Ano yung pangalawa? The hard way. Mga kapatid, don't learn it the hard way. Dahil may easy way naman. Kahit may mga persecutions, okay lang. Kahit may mga dumarating na atake sa iyo, sumunod ka lang sa Lord. Kasi pag si Lord na ang nagalit, mas masakit yon. Pag tao pa lang ang umaatake, kaya mo yun, ako kaya ko. Kahit atakihin ako ng tao, hindi ko kayang maghalit si Lord sa akin. Hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin yon. Kaya kahit di ako maintindihan ng tao, Lord, susunod ako. I live to please you, not to please men. Bago yung ating conclusion, itong Revelation 9, 20 to 21 is a warning for everyone.
Nakita ko ito habang ginagawa ko tong PowerPoint. Ang dami ng chaos. Alam niyo ba itong Revelation chapters 8 and 9? Ito yung 7 trumpets. Are you aware about that? Di ba naririnig na natin yan? Sabi nga ng iba, tumunog na daw yung pang 7th eh. Actually, pinag-aaralan ko pa ito. At according sa mga pag-aaral, tumunog na daw yung 6. Yung pang 7 na lang daw yung inaantay natin. So I don't believe na tumunog na yung pampito dahil i-confirm din ng Lord yan sa kanyang mga lingkod. Therefore, ito yung eksena. Ang dami ng chaos na nangyayari sa mundo. Pero ano ang naging reaction ng mga tao? Basahin natin sa 20. But the people who did not die in these plagues, hindi sila namatay doon sa mga nangyari na mga matitinding sakuna, you still refuse to repent. Ang dami ng chaos. Last month, ang dami. Hanggang October, ang daming nangyaring paglindol. Ewan ko kung may mga nagising. Pero according to this verse, they still refuse to repent of their evil deeds and turn to God. Anawat suuloda! Kahit ang dami nang nangyayari, they continued to worship demons and idols made of gold, silver, bronze, stone, and wood, idols that can neither see nor hear nor walk. Ito yung idolatry na ayaw ng Lord. Mga kapatid, baka may mga idols pa tayo sa bahay, ha? Be careful. That idol is a cursed thing. In Deuteronomy 27:15, huwag mag-aalaga ng cursed thing sa bahay. Baka may mga alaga pa kayo, naku, basagin nyo na yan, itapon nyo na yan, sunugin nyo na yan. Huwag matakot! Sumunod sa Lord. There was a time na daanan ko lang, may napanood ako na video ng isang lingkod ng Diyos, nakalimutan ko yung pangalan, na may mga gamit daw sa bahay na may mga satanic figures. Baka hindi tayo aware. Sabi ng preacher na yon, kagaya ng isang hangin na hindi mo nakikita kapag polluted na, naaapektuhan pala yung health mo. May mga satanic figures, mga evil figures na mayroon tayong gamit sa bahay na mayroon palang spiritual effect yun sa atin. Na kung minsan yun ang dahilan kay nagkakasakit ang tao, bakit may mga eksena hindi natin maintindihan. So habang pinapanood ko yun, nagpray ako, Lord, mayroon ba kaming ganong gamit dito sa bahay? Remind me, Holy Spirit. Sabihin niyo sa akin at itatapon ko instantly. May pinaalala ang Lord, nirigalo na mug. At 2 maliit at isang ang laki-laking mug na mayroong figure ng isang Diyosa. Sa isang coffee yun eh. It begins with letter S. Star. Kayo na magdagdag kasi baka ano ay. Sting talaga. Alam niyo ba? Sting talaga. Starbucks. Ayun, sinabi ko na. Kung may ganun kayong figure, itapon nyo na. Kasi may mga espiritong nagkokontrol sa ganun. So tinapon ko. Ewan ko kung may nag-uwi nun kasi nilagay ko dyan. Hindi ko binasag, tinapon ko lang. Kasi akala, kung may nag-uwi nyo na ko, itapon nyo na. Kasi may warning ang Lord. Huwag nyong iuwi kasi mamahalin din, pero hindi ako nang hinayang. These are cursed things, and let us not take it for granted. Amen. Mag-pray kayo, baka may mga cursed things sa bahay nyo, hindi lang mga idols, mga bagay na may mga satanic figures, wag nang mag-alaga. Amen. So, sabi niya dyan sa verse 21, they did not repent of their murders, of their witchcraft, of their sexual immorality, of their thefts. Hindi man lang sila nagsisi, bagamat grabe na yung chaos. Warnings na supposed to be gigising sa kanila. Mga kapatid, wag nating gayahin ang mga ganitong tao. Amen. Warnings are to awaken us. Warnings are to correct us, to align our hearts sa kalooban ng Lord. Our conclusion, if
Listen, mga kapatid, this is for God's message. If you're hearing God's warning today, I believe habang pinapakinggan nyo itong message na ito, God is speaking to you. If you are hearing God's warning today, don't wait any longer. Huwag nyo nang patagalin. Kung mayroong pinaalala ang Lord, kasalanan man yan, mga habits man yan, mga hobbies, mga ugali na hindi nagre-reflect ng holiness ng Lord, these are God's warnings. Huwag nang patagalin. Choose to follow Him now. Pakisabi, now. God is calling you today. Will you heed His warning? Tumayo tayong lahat. Kagaya ng question na naitanong doon kanina, will you heed His warnings? Will you pay attention? Will you take it seriously? Hindi na natin mababago itong nangyayari sa mundo. Kahit mag-pray tayo, mangyayari talaga ito. These are all prophesied in the Bible. You can never change the situation of the world any longer. Kaya lang, may paraan ang Lord. Listen to God's warnings. At ini-establish tayo ng Panginoon sa oras na ito. Let's pray. Let's close our eyes. Habang nakapikit ang ating mga mata, I know may ipapaalala ang Lord sa iyo, kapatid. This is your chance. Chance to talk to God. Chance to allow God to change your life for the better. Mayroon bang pinapaalala ang Lord sa iyo, kapatid, sa oras na ito na mga bagay na hanggang ngayon alam mong kasalanan, alam mong mali, alam mong ayaw ng Lord na nagagawa mo pa rin? Huwag mong antayin na mahuli ang lahat, kapatid. This is your moment. Now is the time to repent. Now is the time to hear God's warnings. Now is the time to go back to God. Now is the time to obey Him. Pwede ba? Kung may pinaalala ang Lord sa iyo sa oras na ito, kapatid, huwag mo nang patikasin yung puso mo. Respond to God. Respond to His conviction. Respond to His calling. Take His warning seriously bago mahuli ang lahat. I want you to lift up your hands right now and once again surrender your life to God, allowing Him to take full control of that life. Kagaya ng sinabi ng Lord sa akin, huwag tayong masanay sa chances dahil may hangganan ang buhay. Ngayon pa lang sumunod na tayo sa Panginoon. Ilang beses na tayong kinausap ng Lord. Ilang beses nang ni-reveal ni Lord ang kanyang kalooban. Ilang beses na ang sinabi ng Panginoon na ayaw niya ng kasalanan. At kung mayroon pa dito sa kalagitnaan natin, kung pinipiling mabuhay, ini-enjoy ang kasalanan, mabuhay na malayo sa kalooban ng Lord, repent. Church, repent. The only remedy is to repent. Tell God, Lord, forgive me. Come on. Nakikita ng Lord ang puso mo. Come on. Habang nakataas ang mga kamay na yan, tell God, Lord, ayoko na ng ganito. Magsawa ka na, kapatid, magsawa ka na sa buhay na malayo sa kalooban ng Lord. Magsawa ka na sa buhay na hindi umuugma sa katuwiran ng Panginoon. Tell God, Lord, help me. Kung nahihirapan ka, just tell God, help me, Lord. Help me, change me. Make me desire to become like you. Tulungan niyo ako, Panginoon, na maghaya po kayo, oh God. Lord,
You want us to be protected. You want us to receive rewards. You want us to be blessed. Lord, bless these people, especially your obedient people, as you have promised in your word. Lord, habang nakataas ang kanilang mga kamay, Lord God, Lord, it's a sign of surrender. It's a sign of surrender, Lord God. Lord, tulungan inyong mga anak na makasunod sa iyong kalooban. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for your warnings. Thank you for awakening us, oh God. Thank you, Lord, for your protection. Thank you. It's a reflection of your love and mercy. It's a reflection of your protection, your people, oh God. Thank you, my Lord. Lord, muli, hawak niyo ang aming buhay. At diba, sabihin mo sa Panginoon, Lord, hawak niyo ang buhay ko. Come on, come on. Say it with all your heart, Lord, hawak niyo ang buhay ko. Wala ngayon kayo ang masunod. Come on. Say that simple prayer. Naririnig ni Lord yan. Wala ngayon kayo ang masunod. Wala ngayon, Panginoon. Kayo ang masusunod, Lord. Let your will be done, Lord, my Lord. Hallelujah. Lord, salamat. As you have proclaimed that JOL Church is like Philadelphia Church. Lord, I believe you are committed in fulfilling your word, oh God. Lord, mag-a-agree kami, mag-participate kami, susunod kami, Panginoon, and we will not fail you. JOL people will not fail you, my Lord. JOL people will participate doon sa sanctification na inyong ginagawa sa inyong iglesia, oh God. Lord, salamat hanggang sa ma-fulfill yung namin yung special purpose na iniwala na sa amin, Lord. Lord, we believe you are faithful until the very end. At hindi niyo papakayaan ang mga anak ninyong sumusunod sa inyo, Panginoon. Thank you, my God. Thank you for all your revelations, your instructions, your discipline, and even your warnings, oh God. Thank you, my Lord, dahil kayo, O Diyos, ang nag-iingat sa amin, Panginoon. Once again, we bring back what's due to you. Come on, ibigay ang malakas